pakalma. No? Dati nga sabi ko, sana nga puro intro na lang eh. Anyway, let's all stand as move on or go forward. Ang title po ng ating message ay move forward, move on or go forward. Andiyan na po sa screen natin, ano? Anyway, madalas natin naririnig ang salitang move on. Tama po ba? No? Ito yung naririnig natin sa mga teleserye, teledramas, o sa mga kaibigan natin na nagbibigay sa iyo ng payo. Sabi mo, Beshi, move on ka na, di ba? Or best friend, mag-move on ka na. Even your mother or your father, yung mga mahal mo sa buhay, sinasabihan ka ng mag-move on ka na, di ba? Kasi yan yung after na ikaw ay magkaroon ng mga bagay na hindi maganda. Di ba? Sabi sa'yo, Ate Ceci, mag-move on ka na, di ba? Mag-move na nga ako. Or sometimes yung mga hiwalayan, ang dami nakaka-relate. Oh. Di ba? Pagka nagkahiwalay na ang isa't isa, ang mag-boyfriend, mag-girlfriend, at sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, kapatid, sabi ni ate, tagal makamove on. Kapatid, mag-move on ka na. Di ba? Pero sabi po, but with God, it's a different meaning. Meaning, pag sinabi ng Panginoon na move on or go forward, sinasabi po ng ating Panginoon ay, huwag kang huminto, do not stop. Or, huwag kang titigil, do not stop with your journey in life. Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoon, continue what you are doing. That's the meaning of God. Kapag ka sinabi niyang move on, huwag kang hihinto. Continue what you are doing. Huwag kang titigil. Keep going. Ika nga sabi doon. Yes, experience tayo ng mga obstacles sa buhay. Mga difficulties. Yung iba tumitigil. At sinasabi ng ating Panginoon sa buhay natin, anak, huwag kang tumigil. Move on. Go forward. That we are going to encounter sa buhay natin. Mga difficulties or experience, yung may experience natin sa buhay natin. But God said, kapatid, o anak, huwag kang titigil. Amen po? Amen. And this is what God said to the Israelites, the two-word phrase, move on or go forward. Yan po ay makikita natin in verse 15. Sabi po dyan, go forward. In NIV, move on. And after so many doubts ng mga Israelita, murmur or complaints and fear, blaming of the Israelites to Moses and also with God, listen, God never leave them. Tama po mga kapatid? Hindi iniwanan sila ng Diyos. Instead, God delivers them from the hands of Egyptian and the instruction of God to the Israelites is to move on. Keep going despite the obstacle. Ano po yung mga obstacle na yun? Hinahabol po sila ng mga Ehipto, mga Egyptian army, and even Parao. Hindi po si Nanay Lynn. Parao. Anyway, kahit hinahabol sila, sabi ng Panginoon, God is telling that, do not stop. Huwag kang titigil. Bagkus, you have to continue sa buhay mo. Because God, listen, because God is with us and He is leading the way. Amen? Huwag niyo po kakalimutan yan. And we all know that what God promised, He fulfills. Amen? Amen. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Number one, ito po yung saglit lamang ito. Number one, God is in control of everything. Amen? Amen. Alam na po natin ang lahat na nangyari sa mga Ehipto, o sa Israelita, sa kamay ng mga Ehipto at ni Pharaoh.
They experience forced labor, including brick making and other hard labor in the field. Alam niyo po ba yung, kala niyo yung brick? Nakakita na po kayo ng brick, ano? Yun po ay common, normal. Ito po ang size ay 5 by 8, ganyan lang po at ganyan kahaba. Ito po yung mga common. Pero yung ginagawa po ng mga Israelita, 5 or 6 times bigger sa ginagawa nila. At wala po silang mga kagamitan. Ito po'y gamit lamang nila kanilang mga kamay o mga bagay na pwede nilang pangkorte o panghulma doon sa ginagawa nilang bricks. And they experience forced labor, including brick making, gaya po sinabi sa inyo kanina. And the Egyptians showed no pity. Walang awa. Kahit na naghihirap ka na, kahit na napapagod ka na, wala akong paki. Sabi ng mga Ehipto, tapusin mo ang trabaho mo. And they were subject, listen, to beating for failing to meet daily quotas. Kapag ka hindi mo nahitang yung quota within that day, ikaw ay papahirapan at lalatikuin. Ilagay niyo po ang inyong sarili sa ganung sitwasyon. Yung panunungkulan po natin dito, wala yan. Sa experience ng mga Israelita. Pero mo, ikaw na hahanap ng iyong mga materialis para igawin mo mga bricks. And then kapag ka hindi mo nahitang yung quota, sabihin na natin, gagawa siya ng 50 bricks sa araw na yon. At kapag ka hindi mo nakuha ang iyong quota, ikaw ay lalatikuin. Pahihirapan, hindi pakakainin. E buti ngayon, pagka tayo hindi nakakain, isang order lang, sa kita, o sa food panda, pwede tayong order. Pero hindi natin ginagawa yung mahal yun, di ba? Sa Pilipinas, ganun po. Kaya mga kabataan doon, hindi na po natututong maglakad. Dahil puro order na lang. And mind you, mga kapatid, sa kabila ng mga ginagawa nila na yun, hindi naaawa ang mga Ehipto. Bagkus pinahihirapan pa sila. And God see and heard all their agony, their cry, and their sorrows. And according to Exodus chapter 3, verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrow. God saw everything. God heard their cries. Even tayo, nakikita niya ang ating mga pangangailangan sa buhay. Nakikita niya ang mga hinanakit natin sa puso. Nalalaman ng Diyos yan. And the only way to end their sufferings and sorrows in the hand of the Egyptians is to rescue them. Tama mga kapatid? Wala na ibang paraan para sila ay makalabas sa bansang Ehipto o sa mga kamay ng Parao ay para i-rescue sila o kunin sila. But going out of Egypt is not that easy. Hindi po madali. Para bang sinabi, para dito, kahit dito, di ba? Pag may kukunin kang isang kasamahan, isang kasambahay, o isang OFW sa bahay ng amo, napakadali bang gawin? Hindi. Kakasuhan ka pa nila ng trespassing. And try to imagine, itong mga Ehipto ay nasa loob ng bansang, o ng mga Israelita nasa loob ng bansang Ehipto, ay hindi po ganun kadaling kunin. Hindi po madaling lumabas sa kululuan ng mga Israelita dahil sila po ay bantay sarado ng mga Egyptian soldiers. And try to imagine, listen, Egypt, one of the powerful nation, a powerful king, and with a strong army during that time. Sila po ang number 1 na pinakamalakas ng panahon na yon. And according to Exodus chapter 12, verse 37,
states that about 600,000 men on foot, beside women and children, left Egypt. Can you imagine? Ano ba pag Tagalog nung? 600,000. 600,000 only men. Only men, ha? Ang binanggit sa talatang yan. Mga lalaki pala pang po yung sinasabi diyang bilang, hindi pa kasama yung mga bata at mga babae. At kapag sinama mo yung mga bilang ng mga bata at mga babae, ito ay aabot more than 1,000,000. And Moses and Aaron will lead them to be out of Egypt. Madali ba? It seems impossible, di ba? More than 1,000,000, ilalabas mo o i-rescue mo. Isa nga lang, nahihirapan tayo eh. Yun pa kaya ang more than 1,000,000 na Israelites ilalabas mo sa bansang Ehipto? But listen to this mga kapatid. God is in control of everything. Amen? Amen. In Luke chapter 1, verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Do you believe that? Amen. Wala pong imposible sa Diyos. Sa tao, mahirap yan. Sa tao, hindi mo na gagawin yan. Sa tao, mag-aalinlangan ka. Ngunit sa Diyos, ang ating Diyos po ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya na sinabi sa talata, wala pong imposible sa Diyos. Nothing is too difficult with the Lord. Amen? Amen. In verse 13 said, Moses gave the assurance because he believes God will do the impossible. Amen? Amen. Moses said unto the people in verse 13, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptian whom you have seen today, you shall see them again no more, forever. You see the word, fear ye not. Huwag kang matakot. Mga Israelita, huwag kayong matakot. Tayo mga kapatid, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang kumukontrol sa lahat ng bagay. Amen po? Amen. Kalma lang. Diba? And stand still and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today. Same God who makes a promise with the Israelites, same God who also promised to you, same God who promised to His children today. If you experience trials, problem, hardship, and difficulties, the problem that you have today, mga kapatid, it will be gone forever. Do you believe that? Amen. Kapag kahinayaan mo ang Diyos ang kumontrol sa lahat ng bagay. Tama po ba mga kapatid? Yeah. Problemado ka? Pressure ka? Pressure ka sa buhay mo? Nalilito? Ano po sabi? Stand still. Pray to God and let God show you His power. Amen? Amen. If you let God control your heart, if you let God control your life, everything will be impossible. Do you believe that, mga kapatid? Because it is God who do the works. Hindi po tayo. Huwag mong hayaan na ikaw ang kumilos. Nagkakaroon po ng problema or problem, of course, when we let ourselves control sa our life. Tama po ba? Kapag ka ikaw na kumontrol ng buhay mo, kapag ka ikaw na ang nagdesisyon sa sarili mo, 100% may problema. When we let ourselves control sa our life, our decision, instead of God, tayo kasi ang nagmaniobra ng buhay natin, mga kapatid. First, there is no assurance of success or victory sa buhay natin. Tama po. Amen.
Nakakasigurado ka ba na kapag ikaw kumilos o gumawa ng sarili mong desisyon, magtatagumpay ka? Kapag tayo ang nasunod. Second, kung ikaw ang magmamaniobra, you did not trust God. Tama po ba? Kasi, ba't tayo mag-agree? Di ba? Pag ikaw kasi nagmaniobra ng buhay mo, meaning, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Tama po? Instead, you are leaning in your own understanding, your own knowledge, and your own strength, and not of God. Amen? Kasi ibang isipan ng tao, ibang isipan natin sa isipan ng Diyos. Tama po ba? Ang isipan at puso ng tao ay puno ng takot at pag-aalala at naninigurado. Ngunit ang plano ng Diyos ay puno ng pag-ibig at pag-iingat na may kasamang pagpapala sa kanyang mga lingkod. Amen po? And when you let God drives your life, always going, listen, when you let God control this, when you let God drives your life, always going in a right way. Tama? And when you let God control the steering wheel, you will arrive safe in your destination. Kami ni brother, tsaka ni brother, wala si brother Michael. Kami po yung mga driver dito. At hinahayaan namin, ako, malamang siyempre si brother nananalangin niya every time na sasampa kami sa sakyan. We let God control the steering wheel. And for the rest of the day, wala kaming gagawin kundi magpasalamat dahil iningatan kami ng Diyos. Ganun din sa buhay natin. Kung hahayaan mo magmamaniobra ang Diyos sa buhay mo, magiging maayos ang iyong destinasyon. Tama po ba? Amen. When our Lord Jesus Christ, with His disciples on a boat, alam niyo na po ang story nito. Strong winds and giant waves comes. And the sailor and all the disciples were very afraid of their lives. Sino pa naman hindi matatakot? Yung nga nasa bahay ka lang at bumabagyo. Nakakatakot na di ba? Sa Pilipinas, nagpapalit-palit po ang mga yero ng mga bahay-bahay doon. Mapalad ka na makuha mo yung magandang yero bumagsak sa'yo. Di ba? Kaso minsan napupunta sa atin yung mga bulok pa di ba? Eh dito, wala kasing yero ang mga bahay natin dito. Pero may umuugang building, di ba? Mas nakakatakot yun. But anyway, natatakot po yung mga sailors o yung mga disciple na kasama ng ating Panginoong Jesus. When our Lord Jesus Christ is having a rest, can you imagine? Bumabagyo, nasa kalagitnaan ka ng tubig o ng dagat, nakasakay ka sa bangka o barko. Tapos ang ating Panginoong Jesus natutulog at nagpapahinga. At itong mga sailors, yung mga disipulo, nag-aalala na sa kanilang buhay. Hindi ka ba, tinanong nila, they ask, hindi ka ba nag-aalala na baka tayo ay lumubog at malunod? Ay, sino ba naman hindi talaga mag-aalala? Ay, pagka sumakay ka nga sa bagay, kasi lalaki ng mga barko ngayon no? Pero subukan mo sumakay sa bangka at malalakas ang alon. Yung mga taga-probinsya rito. At konting hangin lamang talagang lumulundag ka. Di ba? Tama po? Lumulundag ka sa pinagkakaupuan mo. At damang-dama mo at ramdam na ramdam mo ang lakas ng alon at hangin. Eh dito sabi nga doon, napakalakas ng alon at ng hangin. Kaya sabi nila, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? In Mark chapter 4, verses 39 and 40 says, our Lord Jesus Christ, He got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet! Quiet! Be still! Then the wind died down and it was completely calm. In verse 40, He said to His disciples, why are you so afraid? You still have no faith. Napakasakit
katanungan. Kasama mo ang Panginoon, tapos nag-aalala ka. Tatanungin ka ng Panginoon. Wala ka pa rin bang pananampalataya? Sa kabila ng kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, wala ka pa rin bang pananampalataya? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Napakasakit na katanungan yun para sa mga disipulo. Tama po ba mga kapatid? Tinatanong din sa inyo ng Panginoon yan. When God moves, everything was completely calm. Everything will be at peace. Do you believe that? Yes, amen. And here's the question. Why are we so afraid in life? You of little faith, God said. Bakit tayo natatapos sa buhay natin? Nagkaroon ka lang ng tigyawat sa ilong. Yawa pa sila. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Masyado ka na nag-worry sa iyong kalusugan. Nakaangat lang ng konti yung ilong mo. Gusto mo na magpa-rhinoplasty. Usong-uso po sa Pilipinas yan. Hindi ko na kailangan. Kung ano yung pinagkaloob sa'yo ng Diyos, matuwa ka. Magpasalamat ka. Matangos na ang ilong mo. Eh kung mabangga ka naman sa wall, eh di nasa hilaga yan, di ba? Di pagagawa mo na naman. Eh kung walang opera yan, tama po ba mga kapatid? Ayan, kung makita butas mo dyan. Ang laki po ng advantage kapag normal ang ilong mo. Yes. Madaling kunin kung ano meron dyan. Dahil kung iyan ay operada, naku, ingatan mo yan. Gagamitin mo yung hililiit mo para lang makuha. Hirap na hirap ka. Totoo ka. Kung ano po ang inyong ilong, yan na lang po yan. Amen? Pareho po tayong humihinga dyan. Yan ay kaloob ng ating Panginoon. Amen po? Why are we so afraid in life? Why? Why worry too much? Tama po ba mga kapatid? Masyado tayo nag-aalala sa buhay eh. Same question sa mga disciples. Do you still have no faith in God? Na kapag ka meron nangyayaring sabihin na natin hindi maganda sa buhay natin, nakaharap tayo sa maraming pagsubok, do you still have no faith in God? Kapatid, wala kang ibang lalapitan kundi Panginoon. Because God is in control of everything. Tama po ba? Amen. Why you let wrinkles stain in your forehead? Dahil sa dami ng problema mo, sa dami ng iniisip mo, dumadami na rin ang guhit sa noo mo. Kala nila 50 ka na. 30 anyos ka lang pala. Yan ang resulta ng sobrang pag-iisip sa buhay. Totoo po yan. Stay fresh. Tama? Because God is with you. Tama po ba? Ayaw man natin o gusto natin, darating po tayo sa isang sitwasyon ng ating katawan ay magiging kulubot. Tama po ba? Hindi natin maiiwasan yan. Kami ni Pastor, kita mo, magkaedad kami ni Pastor. 48. 48 last 4 years ago. Hindi namin maiwasan na magkaroon kami ng gout. Di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil nakakatagal kami dito ng ilang oras sa unahan na nakatayo. Dahil hindi kami sanay tumayo ng matagal. Pero biyaya po ng Panginoon na every time na kami tatayo dito, wala kaming nararamdaman. At bawal po kami mag-stay, kaya kailangan ko lagi maglakad. Dahil pag nag-stay po kami, nangangawit ng aming mga kaso-kaso. Gustuhin man namin o hindi talaga maglalakad kami. Tsaka para po, sinusundan nyo kami. So, pag pumunta ko rito,
Susundan niyo ako, di ba? Susundan niyo ako dito. Paano na sa ganun hindi kayo inaantok? Again, huwag niyong hayaan na i-pressure ang sarili niyo. Amen. Ang ating pong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kailangan naman po natin magtiwala sa Kanya at hayaan na siya kumontrol ng iyong buhay. Amen po? Bakit ka mag-iisip? Tama? Kukunti na nga lang eh. Why are you thinking so much when you can find peace sa ating Panginoon? Amen po? And if God can control the winds and the waves, how much more your life, ipahaya mo na ang Diyos ang magmamaniobra ng buhay mo. Amen. Wala ka ibang gagawin. Kung may problema ka, Lord, may problema ko. Ibinibigay ko sa iyo ito. Ikaw na ang bahala sa akin. Bigyan mo ko ng kapayapaan. Huwag mo hayaan na matakot ang puso ko. Bagkus ikaw ang magbibigay ng solusyon sa problema ko. Amen po? Amen. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Hindi pa ba sapat yun? Na isang imbitasyon at pangako ng Diyos na kapag ka meron tayong problema sa buhay, meron tayong mga alalahanin, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan lubha at napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Kapahinga sa problema mo, hindi sa buhay mo ha. Kapahingahan ng iyong isipan at ng iyong puso. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng solusyon. Amen. Let God control your life. Nakausap ko po si Michelle. Si Michelle, kilala niyo po, no? Kilala niyo. Kilala, nakausap ko. Nakausap ko si Michelle bago siya umuwi. Last Wednesday nandito siya. Thursday po siya umuwi. For 2 weeks na gumagamit siya ng extension stay or extension visa. Di ba po? Dahil natapos ng kanyang kontrata. Or tinerminate siya ng kanyang amo. For 2 weeks na nag-stay siya rito, hindi siya nakakita ng amo. Okay naman daw ang release niya. Pero kasi meron pang ibang may iba pang dahilan yung release ng amo niya. No? Hindi natin alam kung ano yun. But the point is, for 2 weeks na nandito siya, naghahanap ng amo kung saan sa agency, siguro lahat napuntahan niya na. Mastos, napagod, nagutom. And at the end, wala siyang nakita amo. I said to her, huwag kang mag-alala kapatid. Still trust the Lord. Amen po. Amen. Minsan, yung iniisip natin kasi parang bang hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Di ba? May mga pagkakataon na akala natin walang Diyos. Akala natin hindi ako dinidinig ng Diyos. Akala natin binabaliwala ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, still maniwala ka sa Panginoon. Kung saan ka man dali ng Panginoon, hindi man dito, hindi man sa Pilipinas o saan man lugar, kaya mo kumontrol ang Panginoon sa buhay. Yes. Amen. Minsan kasi may gusto tayo eh. Pero mas maganda ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Iba naghahanap ng apam. Huwag po. Sa mga dalaga, hindi po apam ang solusyon sa buhay niyo. Tama po ba? Hindi po apam ang solusyon sa buhay niyo. Kundi ang Panginoon. Idalangin mo sa Panginoon. Kung ikaw may naghihirap sa iyong buhay, kailangan mo pinansyal. Hindi ang mga public finance ang solusyon. Hindi ang apam ang solusyon. Kundi tanging Panginoon lamang ang solusyon. Kaya sabi ko po kay Michelle, dadalhin ka man sa Pilipinas at mag-stay ka, kaya mo ang Diyos ang manguna sa buhay. Baka may pinagagawa sa iyo kasi may problema rin siya sa kanyang pamilya, di ba? For 6 years daw hindi siya nakauwi. At meron ng mga bagay na hindi maganda nangyayari sa Pilipinas.
baka ito pagkakataon o kalooban ng Diyos na pansamantala umuwi ka muna ng Pilipinas, isolve mo ang problema kasama ang Diyos. Kailangan mo ng pera, siguro may uwi naman siya, pero konti lang. Pero hindi ka tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yan ang ilagay niyo sa isipan niyo, ilagay niyo sa puso niyo, na kahit saan tayo dali ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. Amen po? Maniwala ka, manalig ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. And God said, "Be still, know that I am God," declares the Lord. Because there is nothing to be afraid of sa buhay natin, mga kapatid, if God is in control. Amen? Amen. Tapos na ako sa intro. Number 2, God knows a better direction. God knows a better direction. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes. Kung kayo po'y naniniwala dyan na po tayo nagtatapos. Ako po'y nagbakasyon ng 12 araw sa Pilipinas. Ako, business trip lang. Bumili lang po ako ng barong. Asa tuwing ako nagsusot ng barong, hindi po ako talaga napagkakamalang pastor eh. Minsan security guard sa school. Minsan PSG, ganyan. Sergeant at Arms. Mukhang gwardiya dating yun. Butler. But anyway, God willing po. Guardian sa langit. At salamat sa Panginoon, dahil sulit naman po yung 12 araw na yon. Bakit po sulit? Kasi po nag-stay lang ako ng 12 araw sa bahay. Kasi wala naman akong pupuntahan na dahil noong unang panahon lang yun, yung gusto mo magpunta ko saan-saan. Di ba? Nag-stay lang ako sa bahay. Kasi po ano lang naman umuulan. Gusto ko lang maligo sa ulan. Di ba? Yun ang dream natin ngayong mga matatanda na tayo, di ba? Ayaw niyo ako samahan ha? Ay naku, napakasarap pong maligo sa ulan sa Pilipinas. Huwag dito, pangit dito eh. Pinchik ang ulan dito eh. Napakasarap pong maligo sa ulan sa Pilipinas. Kasi dito kasi bibihira ang kulog at kidlat eh. Ay doon pagka pumunta ka lang sa labas ng kote, ay na yung kulog at kidlat, di ba? Nakakatakot, may excitement. But anyway, andun lang po ako sa Pilipinas. Nag-stay lang ako doon, 12 araw. Nagkumpuni, nag-renovate ang aming bahay. Sabi ko, sa ganito kaparaan, hindi ako mapapagastos. Pero hindi rin pala. Sa sobrang dami ng kukumpunihin doon sa aming bahay, ay naparami po ang bili ko ng mga materyales. Order dito sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Pwede na lang kami ng opo, uso na po ngayon, pati TikTok po ngayon meron na. Kaya gusto ko rin pong paano ba ito, Ate Bebot, i-promote, kapit ka rin i-promote, huwag i-promote. Huwag po kayong kukuha sa Lancaster. Sabi nga so, huwag po kayong kukuha sa Lancaster, hindi po maganda bahay doon. Doon po yung sa Cavite. Kasi maraming hindi tama sa pagkakataon. Kaya kung kayo po'y familiar sa Gentry, sa Cavite, hindi naman sa sinisira ko, that's the reality po ng subdivision na yun. Marami pong hindi tama. Like, yung PVC, yung alulod ng tubig, nakabaon sa lupa. Nang hinukay mo, wala palang labusan. Nakabaon lang. Kaya umaapaw yung tubig ko sana. Bago kaya nasisira yung alulod namin. So, sample pa lang po yun. Yun po ang dahilan kung bakit ako gumasok. At saka yung mga yung mga maraming pang bagay. Pero salamat sa Panginoon kasi sa 12 araw na yun, halos natapos ko 95% yung mga dapat kong kumpunihin. Doon ako gumastos. Anyway, at kapag Sunday naman po, kami ng mga anak ko, si Mira Joy, si Michael Joshua, ay mag-church siyempre. Di ba? Pupunta kami ng Dasma para matinong worship service sa Church of God. Di ba? Church of God. Hindi ko alam kung anong denomination yun. But anyway, they also believe in invitation for salvation. Yun po ang kagandahan doon.
Pero parang CCF lang din siya na come and go ang tao pagkatapos ng service kasi mega church, pagkatapos ng service, alisan na. Wala ng discipleship, wala ng Bible study, or kung gusto mo man, mag-a-apply ka para lang makasama ka doon. That's the problem ng isang mega church. Hindi na nurture ang bawat miyembro. Kaya, yun lang ang nakikita ko, pero okay naman ang mga message ng pastor. But anyway, umatin kami doon sa church na yun, at yung anak ko, pagka pupunta kami sa church, ay siya po ang nagmamaneho, si Mary Joy. Tinuruan ko yun, maneho. At pareho na po sila marunong pagmaneho. At nang ako na magdadrive, ayaw nila ako pagmanehoin. Hindi daw ako marunong, samantalang ako nagturo sa kanila. Anyway, ma-enjoy ko man lang yung passenger seat. Dahil hindi namin nararanasan ni Brother Arnelio at ni Brother Michael ang passenger seat. Kaya doon kami ngayon, doon ako nakaupo. Anyway, siya po ay nagdadrive. At habang kami po ay papunta na sa church, sabi ko, anak, parang hindi ako familiar sa dinaanan natin. Parang bago to sa aking paningin. Kasi po last time ay yung dinaanan namin going to that church, lagpas ng Dasma or within the area of Dasma, kapag ka doon po, ng unang panahon po, ng last vacation ko, inaabot po kami ng more than 1 hour na biyahe papunta sa church. Kaya pagka kami po kasama ng asawa ko, minsan 7:30, 8:30, o 8, alis na kami para makuha namin yung 9:30 service. Ganun kalayo kasi traffic, maraming dadaanan. Pero this time, umalis kami ng 9 o'clock. 9 o'clock kasi 20 minutes na lang ang biyahe. Sabi ko, wow, sabi ko, pamilya, ang ganda nitong daanan. Sabi ng anak ko, ito po yung bagong daan. Bagong daan dito sa Dasma. At sabi ng anak ko, mas malamit daw yun, accessible, iwas traffic, mas madaling daanan. Sabi nga, best alternative ways or route yung bagong kalsada na yun. Kaya tuwing sila ay mag-church, doon po sila dumadaan. Yun nga lang, pagka umalis ka ng 9 o'clock, like sabi natin 9:30 service, 9 o'clock ka alis, maubusan ka na ng upuan. Dahil libo ang umaating doon sa church na yun. Sa Church of God, parang CCF din. Parang ang laki na kanilang hall na pwedeng mag-accommodate ng 1,000 plus. Kaya ganun ang mega church sa atin. Yun nga lang, yun ang nakita kong problema na mas mahalaga po. Papalat po tayo yung ganitong pagtitipon dahil natututukan ng bawat isa. Tama po ba? Ano yung balik tayo doon? At gaya po sinabi sa inyo, from our place sa Lancaster, 20 minutes lang biyahe, na dati ay more than an hour. Kaso sa Pilipinas po, ang nakita ko lang, kapag may bagong kalsada, may bagong subdivision na tatayo. Tama po ba? Kasi sa Cavite, ganun eh. Kapag inuuna po kasi ang kalsada eh, di ba? Kapag may bagong kalsada, may bagong subdivision. At ito po nagiging problema sa atin. Dahil sa sobrang dami ng subdivision na ngayon, kahit sa Cavite na po ngayon ay nagbabahala. Asinin niyo po sa inyong lugar. Kung kayo po ay nakatira sa Maynila o sa malapit sa Maynila, kapag marami na po subdivision, mas lalong bumabaha po ang ating lugar. Ang bundok ay nagiging bundok na lang. Kalbo na. Wala si Pastor dito ah. So, God bless you po. Kaya yung bundok po ay nagiging bundok na lang. Tama po ba? Yung mga patag na mayroon dating puno, patag na rin po yan. Wala na po. Kaya ang nangyayari po ay madalas o madaling bahay ng isang lugar. Kasi walang tao. Wala na po kasing halaman eh. Di ba? Wala nang puno na siyang harang. Wala nang lumalagong halaman sa lugar na yun. Alam niyo po ba kung sino lang lumalago? Ang mga bilyar. Sino po? Si Manny Villar, si Cynthia Villar, ang Camellia Homes. Yan po ang kanila eh. Isa lang sa mga inaano nila subdivision ng Camellia Homes. At majority po ng subdivision sa Cavite ay Camellia Homes. Kaya gano'n na lang, wala silang pakialam doon. Basta meron silang pera.
Kahit makalbo pa ang kabuuan ng Cavite, kahit bumaha pa ang kabuuan ng Cavite, basta sila may pera. Bakit ba tayo napunta dyan kay Bilyar na yan? That's the reality of life sa Pilipinas. Tama po ba? Ang mga may pera, lalo nagkakapera. Wala silang pakialam sa magiging problema ng Pilipinas o ng lugar natin. May maayos ka ng daan kapag tag-araw. Wala na, hindi na yun. Now, let's go back sa mga taga-Israelita. When the Israelites are already out of Egypt, and the vast army of Egyptians are chasing them, the pressure is on. Try to imagine, hinahabol kayo ng magigiting na sundalo at ng pinakamalakas sa bansa during that time, hinahabol ka. Lagay mo ang sarili mo na isa kang Israelita, hinahabol ka ng pinakamalakas sa bansa. The fear in their heart is overwhelmed. They are very tired. Sila po kasi ay alay lakad lamang. Samantalang ang umahabol sa kanila ay mga nakakabayo, nakasakay sa chariot o karong pandigma. And they lose hope. And they lose hope. Wala na, finish na. Isip-isip nila. And this is what they said to Moses. And they said unto Moses, because there were no graves to Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Dahil wala bang paglilibingan sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa desierto para mamatay? In verse 12, hindi ba sinabi namin sa iyo na lubayan mo na kami? Hayaan mo na pagsilbi na lamang namin ang mga taga-Ehipto. Mas maiging magsilbi kami dito kaysa mamatay sa disyerto. And the Israelites thinks that going back into the direction of Egypt is the best way to do. Sa tingin nila, ito ang the best o pwedeng mangyari sa amin. Babalik na lamang kami sa bansang Ehipto at magpapaalipin. For them, that's the right direction to live. Going back to Egypt. And they think a good decision to make. Verse 14 said, the Lord will fight for you. Amen? And ye shall hold your peace. Ipaglalaban ka ng Diyos, kapatid. Sasamahan ka ng Diyos, kapatid. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos, kapatid. Kalma ka lang. You shall hold your peace. Nakakatakot. Ang daming alalahanin. Ang daming iniintindi sa buhay. Sabi ng Panginoon sa'yo, you shall hold your peace. Kapayapaan ang ilagay mo sa puso mo. Dahil the Lord shall fight for you. Amen? Amen. The encouragement, the assurance of Moses that God will fight for them. You need only to be still. Amen, mga kapatid? Amen. Kahit puro complain, murmur, unsatisfied, not trusting the Lord. And Moses said, the Lord will fight for you. You need only to be still. Be still means to calm. To have peace in your heart. Because God will fight for you. Because God is giving you a good direction in life. If you let God lead the way, you have freedom to choose God's way or your way. Tama po ba, mga kapatid? Hindi po tayo kinokontrol ng Panginoon sa ating mga isipan, sa ating desire. You have freedom to choose. You choose God's way? Amen. You choose your own way? Bahala ka. Tama po ba? Tama. You have freedom to choose. Delikado kapag my way, madami
dami nang napapahamak dyan. May way. Tama po ba? Huwag niyong kakantahin yan. Pabulag na kayo. Which is totoo naman. Pagka my way, your own way ang pinili mo, kapahamakan ang dulo niyan. And in verse 15 says, Then the Lord said to Moses, Bakit ka umiiyak? Bakit kayo umiiyak? Bakit kayo umiiyak sa akin? Tell the Israelites to move on. Amen? On. Why are you crying? It is I, God, who command you to go forward. Ako ang bahala. Hindi ko kayo pababayaan. Just go forward. Tama mo mga kapatid? Kapag ang Diyos na nagsalita sa buhay natin, just go forward. Huwag kang matakot. And God never tells us to back off or to retreat or to surrender in times of trials or problems in life. Instead, God said to go forward, to move forward, not backward. Pag may problema tayo sa buhay, huwag kang magkulong sa kwarto. Huwag kang matakot. Huwag kang liliban sa panambahan. Tama po ba? Huwag kang mawawala sa iyong paglilingkod. Huwag kang tatamlay. Sabi ng Panginoon, just move on. Keep going. Dahil po ang tama. To keep going in life. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Dahil umasa ka at magtiwala na tutulong at tutulungan ka ng Diyos. Sino bang lingkod ng Panginoon dito na hindi tinulungan at pinagpala ng Diyos sa oras ng problema? Taas ang kamay. Ayoko kasi tinutulungan ako ng Diyos. Lahat tayo, tinutulungan ng Diyos at pinagpapala ng Diyos sa ating buhay. Even sa pananatili natin dito sa Hong Kong, sa lugar na to, yan ay malaking pagpapala ng ating Panginoon. Nakakaranas man tayo ng mga mabibigat na problema rito, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon bagkus ang kanyang tulong ay sapat sa oras. Ipinagkakaloob niya sa atin yan. Siya ang nagbibigay sa iyo ng tamang direksyon at hindi mo ikapapahamak yan, kapatid. Tama po ba? Because God knows the better ways for us, for all His children. Amen? Magkakaiba man ang direksyon natin, umasa ka at magtiwala ka sa Diyos na ang pupuntahan mo ay tamang daan. Tama mga kapatid? Dahil pinangunahan ka ng ating Panginoon. Yes, we experience pressure sa buhay natin. We experience worries. We experience fear. Difficulties in life. Naranasan natin, minsan ay lutang ang ating isipan. Diba? Minsan may sinasabi na sa yung kaibigan mo, yung kausap mo, hindi mo naiintindihan. Dahil ang iniisip mo, problema. Nangungutang na pala sa'yo, hindi mo napapansin. Okay lang yun. Utang is life. Ilang basta magbayad. Lutang ang ating isipan, nagdidesisyon tayo sa buhay na sa tingin mo ay tama. Tama po ba mga kapatid? Amen. Ngunit sa dulo ay mali pala. Napakainam po na sa bawat hakbangin ng ating buhay. Listen mga kapatid, tayo po ay sumasangguni at tumutulog sa ating makapangyarihang Diyos. Every steps you make, go with God. Tama mga kapatid? Kapag tayo po ay may pagsubok at problema sa buhay, huwag kang tatalikod. Tama mga kapatid? Huwag kang manghina. Dahil ang kalakasan ay nasa Diyos. Walang magbibigay sa iyo ng lakas. Kahit ang Gatorade. Kahit ang Puwari. Hindi na magbibigay sa iyo ng lakas. Yung mga energy drink na yan. Diabetic ang bibig. Tanging Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Sa oras ikaw ay nanghihina. Amen po? Amen. Ang kasagutan ay nasa Diyos.
magtiwala ka that God will be with you in your journey. Amen? Nangako ang Diyos na I will never leave you nor forsake you. Ang Diyos ang nangako niyan. Madalas sa buhay natin bilang mga mananampalataya, itinuturo ng Diyos ang mainam na daan. Ang tamang daan, hindi yung dating daan na isang daanan na mapapabuti ang buhay mo. Amen po? Ngunit tayo bilang mga tao, madalas may katigasan ng ulo natin, aminin naman natin o hindi. Tama po? Minsan nasusunod na sarili natin. Mas pinipili natin yung sarili nating desisyon. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, naninigurado tayo. Naakala natin tama yun. Nagiging pasaway tayo sa Diyos. Pinapangunahan natin ang Diyos. Tama po ba? Nagdidesisyon tayo na hindi natin sinasangguni sa ating Panginoon. Ay nakakala tayo na ito ang magandang direksyon sa buhay natin. Pero sa huli pala mapapahamak. Marami na po nangyari. Nakakala mo ito magbibisay ng tagumpay. Sinuway mo ang kalooban ng Diyos. Pero sa dulo ikaw napahamak. But we all know if we follow our own ways, at the end of that ways is destruction or failure. And if God is telling you to move on or go forward despite of difficulties in life, just do it. Tama mga kapatid? Gawin mo. Kahit nahihirapan ka, kahit na nagugulumihan na ng iyong puso. Kapag sinabi ng Panginoon, keep going. Do it. Do not doubt. Do not think twice. Or say, let me think first, Lord. Hindi. Kapag ka nangusap na sa iyo ang Panginoon, gawin mo. Dahil hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Hindi ka ipapahamak ng ating Panginoon. Because God is leading your way to victory and success. Amen? Huwag po matigas ang ating ulo. In Proverbs chapter 14, verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but at the end, therefore, are the ways of death. Totoo po yan. Yung inakala rin tamang daan, ngunit sa dulo pala ay kapahamakan. And just to remind you mga kapatid that Isaiah 55 verses 8 and 9 were my thoughts. Basahin po natin sabay-sabay. For my thoughts are not your thoughts. Amen. Amen. God's thought are way higher than our thoughts. Tama naman, di ba? It cannot be compared. It cannot be compared. Hindi mo pwede ikumpara ang ating isipan sa isipan ng ating Panginoon. It cannot be level. Hindi mo pwedeng ipantay ang ating isipan sa isipan ng ating Panginoon. Ang isipan ng Diyos ay sadyang mataas kaysa sa isipan ng tao. Amen po? Same as the ways of God, the direction of God. Sino nangangailangan ng GPS? Brother Michael. Ways apps. If God will make a way for you. Amen? Amen. Hindi mo kailangan ng GPS. Hindi mo kailangan si Waze. Lean on God. Trust God. He will give you the best way. Tama? Kami po ay mga bata pa. Ngayon, matanda na. Kami po ay mga bata pa. Kami ng mga kapatid ko, nabuhay pa ang aming panganay na kuya. At the early age, namatay po siya. Sa, I think 17 or 18, namatay na po siya. But, habang siya po ay nagbibinata at kami naman po ay mga maliliit pa, mga musmos. Ang hilig po ng kuya namin ay bago siya mamatay ay pumunta sa mga lugar kung saan mamundok, mangisda, maglaso ng ilog kasama ng aming tatay. Yan po ang gusto niya. Hindi yung mga typical na teenager no na unang panahon. At one time, sinama niya kami sa bundok. Sa San Mateo Rizal na puno sa kabilang bundok na yon ay Infanta Quezon na or Quezon province sa lugar namin. Doon niya kami dinala. At nang nakarating na kami doon sa bundok na yon, nag-picnic kami, kumuha kami ng mga bungang kahoy, iuwi namin pababa. Nag-stay kami doon buong maghapon. At nang papauwi na kami,
Hindi na namin alam, o ng kuya ko as a lead ng lugar na yun, ng pagbaba namin ng Kapatagan. Naligaw kami. Naligaw kami. Dahil masukal, hindi talaga daan ng tao. Pero kasi nga, ang kuya ko ay nagpupunta sa mga bulubundukin. Ang sabi ng kuya ko, mga kapatid, balik ka rin yung inyong mga damit. Yan, di ba? Yan ang uso, yan ang paniniwala natin. Sa paniniwala natin na yun, minsan kala natin nagkakatotoo eh. At sa pagkakataong yun, nagkatotoo nga. Ako, makinig muna kayo. Sabi ng kuya ko, bilang isang eksperto sa pag-adventure, sabi niya, mga kapatid, balik rin yung mga damit natin. Sumunod naman kami sa sobrang takot namin kasi magdidilim na. Eh pagka dumilim na sa bulubundukin, ay lalo kami hindi makakalabas doon. At maraming mga bagay na pwede mangyari doon, mga wild animals. At may dala-dala pa kami. So, balik ka rin yung mga damit. Balik ka rin kami. At binabagtas na namin sa tingin ng kuya ko yung daan na yun. Palabas. At madaling salita, nakalabas po kami. At nawala na yung aming kaba. Lalo na yung kuya ko na pawis na yung panganin namin. Pawis na kasi siya yung nagle-lead sa amin. Madaling salita po kami nakalabas. Mag-aalas 6 na o magdadapit hapon na. Sabi ng kuya ko, kita nyo, binaligtad kasi natin ang ating mga damit. Pero hindi po yun. Hindi po dahil sa binaligtad namin ang damit namin. Dahil ang kuya namin nag-aalala sa amin. Dahil ang kuya namin nagmamahal sa amin. Ayaw niya kaming ipahamak. At even though hindi namin baliktarin ang damit namin, sinisigurado ng kuya namin na ilalabas kami doon sa kabundukan na yun. At makakarating kami sa patag. Dahil ang kuya namin ay nagmamahal sa amin. Napaka-importante po nun. Mahal na mahal kami ng kuya namin, kaya hindi niya kami pababayaan. Nakalabas kami ng bundok, tuwan-tuwa kami, uy, nakakita na kami ng mga bahay. Dahil sa tagal namin pag-iikot doon sa bundok, yung mahigit isang oras, ay nakalabas kami. Ano po ang punto ron? Mahal ka ng Diyos. Ibibigay niya ang tamang direksyon sa buhay. Hindi dahil sa mga bagay na nakikita mo o pinaniniwala mo na magbibigay sa ng solusyon, nakakala mo yun ang tama. Kapag ka pumapit ka sa Diyos, kapag ka naniwala ka sa Diyos, kapag ka nanalig ka sa Diyos, umasa ka. Ang direksyon mo tama. Amen? Hindi ka ililigaw ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng maraming ritual sa buhay mo na baliktarin mo ang damit mo. Hindi. Makapangyarihan ng ating Panginoon. Ibibigay niya ang tamang direksyon para sa atin. Kasama mo ang Diyos sa iyong lakbayin. Amen, mga kapatid? For our application, ang ating pong Panginoon, ang kanyang naisin, sa kanyang mga lingkod ay hindi tayo mapahamak. Tama po ba? Hindi niya tayo hayang mapahamak. Gaya ng mga taga-Israelita, hindi niya hayang mapahamak ang mga taga-Israelita. Chosen people yun eh. Tayo na naman, chosen lang tayo. Mga pinili tayo ng Diyos. Mga lingkod tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo hayang mapahamak. And God also let us choose. Ayun ang pinag-usapan natin kanina. To decide for ourselves. Amen? We have freedom to do that. May laya tayong gawin niya. Ipiliin mo Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, Amen. Pipiliin mo sarili mo. Ikaw ang masusunod. We have freedom to choose. Kaya nga lang, kapag tayo na ang nasunod sa buhay natin, kaya yung sinabi ko kanina, failure and destruction at the end. Huwag kang umasan na magtatagumpay ka. Kaya yung sinabi nila, pinili ko yung desisyon, kita mo nagtagumpay ako. Hindi pa tapos ang buhay. Hindi mo alam mangyayari. Pero kapag pinili mo ang Diyos sa bawat desisyon sa buhay, umasa ka kasama mo ang Diyos at lagi ka magtatagumpay. Amen? Even if you plan it good, or mahusay ang pagkakaplano mo sa buhay, pero hindi mo naman kasama ang Diyos, it will end to failure. But if
if you let God control your life and everything, and if you let God lead the way, making a way for you, you're in a better place, mga kapatid. Kasama mo ang Diyos. Once God said, go forward, and the only thing you will do is, listen, believe in Him. Trust Him and obey Him. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at kalayaan na pagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Ikaw magpala sa mga nakinig. Ikaw magpala sa iyong mga lingkod na ilagay namin sa aming puso na napakalaga na ikaw ang kukontrol sa buhay namin at maging sensitibo kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Dahil kung kami ang masusunod, walang assurance of victory sa buhay namin. Ngunit kung kami ay susunod sa iyo, kung ang hahayaan namin ay magkukontrol ang buhay namin, ikaw na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, umasa kami na meron kami katagumpayan sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Pagpapala sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong mga salita sa umaga ito. Muli, salamat sa iyong mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin na may papuri pa salamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan muli natin.